ng Mabini Colleges, sa mga kagalang-galang na mga bisitang nasa unahan po ngayong hapon. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Bayaan po ninyong tanggalin ko muna ang aking shades nang nakikita naman ninyo ang mapupungay kong mga mata. Ako po magpapakilala sa inyo sapagkat maaaring pasan nyo, hindi pa po nakakakilala sa akin. Ano po? Ako po si Roy Padilla Jr., uncle ni Daniel Padilla, kapatid ni Robin Padilla, kapatid ni Romel Padilla, kapatid ni Bebe Gandang Hari. Timer, yung mga ganun, puto lang time ko, ha? Hindi kasama sa time, okay? Now, as I was saying, yan po si Roy Padilla Jr. At kagaya po ni Guy, si Roy Padilla Jr. po, undergraduate. Ako po ay nakatapos naman ng second year college sa University of the East sa Clara Recto at nakaabot lang hanggang 4 na semester. Dala po ng kahirapan at maaga rin umalembong, nakapag-asawa maaga, kaya po naghanap buhay. Ngayon po pinakilala ko kahit paano ng ating MC. Ano po? Kagaya po ng kanya sinabi, dati niyo akong Vice Governor, dati niyo akong Congressman, dati niyo akong Gobernador. Maaaring hindi pa po kayo pinanganganak ng Gobernador si Roy Padilla Jr. Pero, yung sinabi po ng ating MC, pabayaan po ninyong ipakita ko ang medalyong ginto na ibinigay po sa akin ng Konrad Adenauer Foundation. Ito pong medalyong ito, gusto ko lamang pakita sa inyo sapagkat nung nakalipas na taon, sinabi ko po sa ating mga kababayan, nakalipas sa eleksyon, sinabi ko po sa ating mga kababayan na sa loob ng aking mga panunungkulan, wala po akong ginawa sa Camarines Norte kundi bigyan ito ng karangyaan, kaligayahan, kasayahan at higit sa lahat, karangalan. Hinamon po ako noon ng aming kaibigan si Winnie Fredo Oco. Ang sabi po sa akin, paring Winnie, kung totoo yan, mga karangalan na yan, ipakita ang ebidensya. Nang ipakita ko ang ebidensya, kumbinsido si Winnie Fredo Oco. Di ba parang ako? Okay. Ngayon po mga magulang, si Padilla tumatakbo bilang tatakbo bilang Vice Governor. Ano po? Si Padilla po naging Vice Governor ninyo noong 2007 hanggang 2010. At meron po akong natidinig. Nung ako daw po ay Vice Governor, wala naman daw po akong nagawa. Totoo! Walang nagawa si Padilla. Kasi po, ang gobernador, hindi ko kasangga. Ang mga bukal, kasama si Vice Governor John Pimentel, hindi ko rin kasangga. Kaya naman, kahit anong gandang kaisipan, meron si Padilla, hindi ko po maipatuloy. Pero sumisingit po ako sa likod. Pero, inaanak, may nagawa si Padilla na hindi nagagawa ng kasalukuyang vice-gobernador. Ano po yan? Noong gobernador, si Atoy Tipoco, nagbukna si Atoy Tipoco ng 300 milyong piso uutangin. Tumutol si Padilla. Sa pamamagitan ng maliliit na pamamaraan, hindi po naituloy yung pangungutang na yan ni Gobernador Atoy Tipoco. Balik po tayo nung gobernador si Padilla. 10 taon, gobernador si Roy Padilla Jr. At sa loob po ng panahon na yan, 34 na tulay ipinagawa ni Roy Padilla Jr. Dala ng aking pagmamahal sa ating mga kabataan, nais ko kayong bigyan ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng inyong edukasyon. 18 eskwelahan ang aking itinayo sa Camarines Norte. At higit pa riyan, binigyan ko kayo ng isang napakagandang kapitolyo na naglalarawan sa inyong pagkatao. Maganda,
mabango, aakit-akit. Yan ang mga taga-Camarines Norte. At higit sa lahat, bumaba ako sa Kapitolyo noong 1998 nang nag-iwan si Padilla ng 104 million pesos na surplus. At higit sa lahat, walang utang si Padilla. Mga magulang, ito po ngayon ang dahilan. Huwag niyo nang tanungin, bakit ako tumatakbong Vice Governor? Kasi po, gusto kong ipagpatuloy ang lahat ng magagandang nagawa ni Padilla para sa kapakanan ng ating mga kabataan. At mga kabataan, with all due respect to our national hero, Dr. Jose Rizal. Ang sabi po ni Dr. Jose Rizal, kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Yan pong salita na yan ni Dr. Jose Rizal, futuristic. Ang akin po sana mga kabataan, kung kayo pwedeng asahan ng lalawigan ng Camarines Norte, huwag na tayong maghintay ng bukas. Ngayon na, kabataan, gumalaw ka para sa iyong kinabukasan. At sa iyong paggalaw, maniwala ka, kasama mo si Roy Padilla Jr. Mga kabataan, please, sa mga ganitong pagkakataon, marami kayong madidinig na mabubulaklak na salita, magagandang mga pangako, mga magandang sinasabi. Ang akin lamang po, pag-isipan ninyong maigi ang inyong madidinig, sapagkat hindi lahat ng inyong madidinig may katuturan, may kahalagahan kung magagawa o hindi. Ito po ang susi na sinasabi ko, susi ng tunay na kaunlaran, tunay na kasaganaan, tunay na kapayapaan, ang mag-isip tayo ng matalinong pag-iisip kung sino ang ating ihahalal pagdating ng eleksyon sa Mayo 13 ng taong pangkasalukuyan. Bakit hindi kayo pumalakpak? Kayo naman, bibiro lang ako ay. Pero totoo po yan. Now, higit pa po dyan sa mga mabubulaklak na salita na yan, marami rin kayong madidinig na paninira. Sana po, huwag kayong maniwala sa lahat ng inyong nadidinig na pangako. Huwag din kayong maniwala sa madidinig ninyong paninira. Ang inyong pakinggan, ang inyong puso, at gamitin ang ating isipan para sa matalinong pamamaraan ng pagboto. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Thank you very much, former Governor Roy Padilla Jr. For our questions, sir, ito po, we have 5 questions here. Ito po, sabi dito, sa muli po ninyong pagtakbo, ano po ba ang bago ninyong plano sa lalawigan ng Camarines Norte bilang isang vice-gobernador? Napakagandang katanungan. Ako po, pumayag maging vice-governor ni Jojo Unico, sapagkat nang kami po ay nag-usap. Ang sabi po sa akin ni Jojo Unico, Kuya Roy, gusto kong tumakbong gobernador para makapagbigay tayo ng tunay na pagbabago sa Camarines Norte. At magagawa lamang natin yan, o magagawa ko lang yan, kung kasama kita. Kuya Roy, gusto kong sundan ang mga magagandang ginawa mo sa Camarines Norte. Ito po ang dahilan, kaya po ako pumayag maging Vice Governor. At kung pamalarin, payag akong maging Vice Governor kahit 9 na taon kung kaibigan ko't kasama ko ang mga manunungkulan. At makakakita po kayo ng mga tunay na pagbabago sa lalawigan ng Camarines Norte. Thank you, sir.